Sama-sama tayong magiging sarakli. Kakapuso, bago sa saksi, lapnos ang katawan ng tatlong magkakamag-anak matapos sumabog ang ikinakabit na LPG tank sa isang tindahan sa Taytay, Rizal. Saksi, si Nico Wahe. Tila may kinukumpuni ang dalawang lalaking nasa tindahan umaga noong March 28 sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Ilang saglit pa, may umusok, saka sumabog at nagliyab ang tindahan. Dali-daling lumabas ang mga nasa loob. Agad ding rumisponde ang mga residente. Dumating din agad ang mga bombero. Tatlong magkakaanak ang nasa loob ng tindahan na mangyari ang pagsabog. Kabilang ang 54 anyos na babae, anak na lalaki, at isa pang lalaki na 21 taong gulang. Kwento ng isa sa kaanak ng mga biktima, LPG na kabibili at ikinakabit ang sumabog. Yung maliit na tangke o yung tangke po ng gas na maliit, tapos isasalpak nila yung burner. Hindi po nila alam kung may leak kasi talagang malakas yung yung lumabas na mga gas. May mga katabi pong na nagluluto din na mga buhay na yung apoy. Tas nung sumirit, kabibili lang po talaga kaya sobrang lakas ng pagsabog kasi sobrang dami ng laman. May lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tatlo. Patuloy silang inoobserbahan ngayon sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Hanggat hindi pa daw po nawawala yung pamamaga nila, hindi pa rin daw sila sure kung kailangan nila malagpasan yung stage na yun para maging masabing okay na sila. Kasi namamaga pa rin daw talaga yung mga organs nila eh. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP Taytay ang insidente. Paalala nila na dapat maging maingat sa pagkabit ng tangke ng LPG. Siguraduhin po natin nakapatayin muna po lahat para masecure po natin yung kaligtasan po natin. Pag nagkakabit po tayo, nagbabaklas po tayo ng ating mga LPG tank, siguraduhin nga po natin, katulad ng sinabi ko kanina, na walang magiging source po ng ignition. Sakali naman daw na sumabog na at nagliyab, may mga pwedeng gamitin para mapabilis ang pag-apula. Pwede po natin gumamit ng soft drinks. Kasi po yung pressurized, then carbonated po siya. Pag inalog nyo po yun, makakapatay din po siya ng apoy. Nang sumabog ang LPG sa tindahan at nagliyab, may nakaresponde agad na taga-BFP na nakatira sa lugar. Tubig na may halong dishwashing liquid daw ang ginamit nito. Ang purpose po na ibinablanket niya po, so tinatanggal niya po yung oxygen doon. Then since ayun po ay delikado po talaga, so mas maigi po na yun ang best way. Sa ngayon, humihingi ng tulong ang pamilya ng biktima para sa gastos sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Pumanaw ng rider na isa sa mga nabaril sa Away Kalsada sa Antipolo City. Ang gulo nag-ugat sa gitgitan na nauwi sa suntukan at pamamaril. Saksi, si June Veneracion. Magka-convoy ang motorsiklong yan at ang motorsiklong kumukuha ng video sa Marcos Highway sa Antipolo kahapon ng umaga. Maya-maya, sumulpot ang isang SUV at nakagitgita lang rider. Giligit kita ko nito munti. Girit-git ako. Oo. O yan o. Hinabol ang dalawang rider na magkama pala ang SUV. Nang magpang-abot, buwaba ang SUV driver at nakasuntukan ang magamang rider. Ang una pong sumapak ay yung driver sa daddy ko. So, syempre, yung daddy ko siguro bumawi lang siya. Then ako, nakita ko nadedehado yung daddy ko. So, to the rest back naman ako. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. May baril daw! Agad bumagsak ang harapang binaril na rider, habang tinamaan din ang isa pang kahabulang rider. Pati ang isang rider na umaawat lang, nadamay rin. Nabaril din ng SUV driver ang kasama niyang babae, na kalaunay napag-alamang live-in partner niya. Umalis ang suspect, pero nahuli rin kalaunan sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya. Aresto ka namin ha? 8 basyo ng bala ng 9mm pistol ang na-recover ng mga pulis dito sa crime scene. Sa record ng PNP, rehistrado naman ang baril ng suspect.
pero wala siyang gun ban exemption mula sa COMELEC. 3 ang sugatan sa pamamaril, habang ang unang naiulat na kritikal sa ospital, pumanaw na ayon sa Antipolo Police. Sentro ng investigasyon ng pulisya ang umano'y gitgitan sa kalsada. According is may parang muntik na silang masagin na grupo ng nakamotor. Kinat sila doon sa part na yun. So kaya nahinto rin yung sasakyan. Pinagkaisahan nila yung suspect. Hindi ko po talaga sila nakagitgitan. Sila lang po nanggigitgit sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Una niya pong nagitgit is yung father ko, isa pitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Sabi ng suspect, mabilis sa kanyang pagmamaneho dahil may hinahabol siyang kakonvoy na sasakyan. Dagdag pa niya, nagawa raw niyang mamaril dahil bukod sa pinagtutulungan na siya, may bubunutin umano ang isa sa rider. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng barel. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Nablangko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila. Wala po darang baril ang daddy ko. Maharap ang suspect sa reklamong murder at multiple frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Ayon sa pulisya, hindi maituturing na self-defense ang ginawa ng suspect. Makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other deadly weapon. And hindi lang iisang beses nagpaputok yung suspect natin, no? Several times. May hiwalay ring investigasyon ang Land Transportation Office sa mga sangkot para malaman kung meron bang dapat bawian ng driver's license. Kanina, ginawa rin ng parangal ang 8 pulis na humabol at nakahuli sa suspect. Pinag-aaralan ng PNP ang pagpapataw ng dagdag parusa sa mga gun ban violator. Any people who will violate ng gun ban, you have a lifetime ban in ownership ng firearms natin. Mas palalakasin din daw ng PNP ang mga checkpoint. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Kasunod po ng killer quake sa Myanmar, muling nabuhay ang usapin kung handa nga ba ang Pilipinas sa The Big One na pinangangambahang tatama o posibleng tumama sa West Valley Fault na dumaraan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Pero ayon sa PVOX, di lang yan ang dapat paghandaan dahil ang iba pang fault at trench sa bansa kaya lumikha ng mas malalakas pang lindol. Saksi, si Mav Gonzalez. Kung ganito ang pinsalang idinulot ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, paano kung tumama sa Pilipinas ang The Big One? Ito yung magnitude 7.2 earthquake sa West Valley Fault na maaaring tumama sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ayon sa PVOX, tinatayang aabot sa 50,000 ang mamamatay kung magkataon. The Big One in NCR, the expected ground shaking in Metro Manila is intensity 8. And also, we expect residential buildings around 12 to 13% would sustain heavy damage. Yung 10 to 30-story buildings, around 11% heavy damage, and then 30 to 60-story buildings, 2%. And expected casualty would be around 33,500. And meron pang injured around 100,000. And then additional deaths by fire around 18,000. Yung mga tao, nahirapang tumayo. Kaya patuloy ang mga inspeksyon at retrofitting ng Department of Transportation sa mga infrastruktura bilang paghahanda sa The Big One. Nag-install na po dyan ng mga seismic monitor. Magagaman natin kung gaano kalakas ang isang lindol para po magagaman natin kung tayo kailangan mag-evacuate o hindi pa. Kailangan talaga regular na ini-inspect po natin yan. At yung mga iba pang mga installations, yung iba nating mga infrastruktura, kailangan na rin talagang mabilisang i-retrofit. May regular ding earthquake drills para makabisa natin ang gagawin at hindi magpanik sakaling lumindol. Siyempre nandun yung the cover and hold, tapos pupunta doon sa pinakamalapit na evacuation center. Lumayo sa mga building or sa mga debris na pwedeng bumagsak. Iba na yung gamit. Pero kung tutuusin, ang tinaguri ang The Big One, hindi pa the biggest one dahil may mas malalakas pang lindol na posibleng yumanig sa bansa.
Mas mataas pa yung mga earthquake generators tayo, mga active faults that are capable of generating higher magnitude earthquakes. For example, sa Gabaldon, yung Philippine fault doon, we expect magnitude 7.9 earthquake. Yung Philippine Trench, it will affect Eastern Samar and pwedeng mag-produce ito ng 8 to 9 meter tsunami waves. Yung Manila Trench, it's also capable of generating a magnitude 8.2 earthquake. Sa kasaysayan, isa sa pinakamapaminsala ang magnitude 8.1 na lindol sa Cotabato noong 1976. 8,000 people died and that was, again, it produced a tsunami and it happened past midnight kaya siguro maraming tulog pa and 5 minutes lang dumating yung tsunami wave. So hindi kaagad nakatatas yung mga o na-evacuate yung mga kababayan natin. Para naman sa mga nasa baybaying dagat, drop, shake, and roar ang dapat alalahanin. If you can feel shaking na hindi ka na makatayo and then if you discover na there is or if you can notice na may sudden drop of sea level and may roaring sound or dumagundong na boses coming from the sea, then you have to evacuate immediately to a higher place kasi pwedeng magka-tsunami. Sa huli, kailangan laging handa, lalo na ang mga bahay at gusaling ipinapatayo natin. Yung lindol naman po ay hindi yan nakakamatay. It's the collapse of human-built structures such as buildings, walls, bridges that may claim lives. Again, so we really have to make sure that we follow the building code. Earthquakes are random events and they cannot be predicted. So again, i-reiterate ko lang, the best course of action is always preparedness. Nanawagan din ang Office of Civil Defense sa publiko na sundin ang building code, lalo sa mga nagtatayo ng gusali at bahay. Sana po ay sumunod na po tayo, huwag na natin shortcutin. Opo. Yung pag-apply po ng mga permission ng construction at ng occupancy permit. Sa mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.